Good day mga pa-Jaffers, this is International Master Jem Garcia and welcome back to our YouTube channel. So ngayon po, nasa last day na tayo ng ating coverage sa Tata Steel Chess Tournament at papakita ko po yung standings after ng classical portion. So sa classical portion kasi, apat silang nag-tie with 8.5 points out of 13. So pag ganyan po, nagkakaroon ng tie breaks. So sa tie breaks, ang pinaglapan si Gukesh versus Giri, tapos Abdusattorov versus Wei. So dyan po nanalo si Gukesh, tapos nanalo si Wei. So ang nangyari, finals, Wei versus Gukesh. Ito po yung naging critical game nila. Yung game number 2 sa Blitz tiebreak. Yan po ang aaralin natin ngayon. And titingnan natin kung sino ang nag-champion. Ayan, so alisin natin ang standings, punta tayo sa ating game. So dito po, white si Wei and black si Gukesh. Ito nag-start with knight f3. Nagkunat lang yo. d5, e3, knight f6, c4, e6, b3, bishop d6, bishop b2, knight c6, and then kinapture, capture, and g3. So ayan yung naging setup ni Wei. Nag-double fianchetto lang siya. Ayan. So castling, bishop g2, queen e7, castling ulit, knight e5, palitan ng pyesa, knight c3, c6, and b4. Ito kakaiba yung parang setup ni Wei, no? Hindi niya pinupush itong d4 pawn, talagang binibigay niya sa itim yung d4 na idea. Talagang anong tawag doon, binibait niya. Ayan, kasi pagka pumush ka dyan, halimbawa ganyan, ang magiging idea po dito, malamang ka-capture. Ang gusto ni Wei, naka-open itong bishop, tapos mag-b5. Ayan, yan yung idea nyo dyan. Of course, ito hindi po malaliman na pag-iisip, medyo blitz game lang po ito, no? So, ibalik natin, nag-h5, kingside attack naman si Gukesh, so nag-h3 lang. Ayan, para pagka nag-h5 yan, h4, mag-gg4. Ayun, solid ulit yung pawn structure, tapos may mga f4 na ideas. So nag-bishop f5, b5, ayan, patuloy ang white sa kanyang plano. And then ngayon nag-d4 na. So kumain, kain, capture, capture. Take note, ito po hindi yan pwedeng capturein. Pagka kinapture mo yan, bitin ang h3 mo, ka-counter attack. So pag ganyan, counter attack, sabayan na mangyayari. So mawiweaken ang kingside, kakain muna dito, mawiweaken ang kingside ng white. So nangyari, nag queen f3, double attack. Okay, so ito po, take note, hindi po pwedeng kainin to kasi ka-capture, tapos lamang ang bishop kasi open ang position. So malakas po ang bishop dito, hindi yan ang gagawin. So inatras ni Gukesh ang kanyang bishop. So queen e3, exchange muna, queen d7, counter attack sa h3. Ngayon nag king h2, and pa king h2 nag h4. So pinakain po itong pawn. Talagang gusto ni Gukesh guluhin yung laro, no? Kaso sayang yung pawn eh, no? Pinakain. So kinapture, rook f e8, queen g5, queen d6, and then nag queen g3. So ito parang yung pawn, double pawn yan sa ngayon. Pero pag yan hindi mo nabawi, patay ka dyan sa endgame, ano? So nag rook a d8, rook a d1, depensa lang muna, bishop c4, rook g1, at ngayon nagpanic si Gukesh. Kasi ito po nakakatakot, no? Nakabattery yan dyan, pero hindi naman kailangan magpanic agad. Ang sabi ng engine, kainin lang daw. Dapat kinain lang to. Kaso, ayan, no? Ang ganda na nung pawn. Ibig sabihin, 1 pawn daw ng buong buo ang black dito. Although equal pa rin ang binibigay ng engine dahil malakas ang mga rook. Ayan. Kaso ang ginawa, nag knight h5. So napersa ng kumain, kain, bishop f3, atras ang knight,
And ngayon, ito po ang ganda ng idea ni Wei Yi. Inactivate yung rook with rook G5. Anong idea niyan? Magro-rook C5, tatargetin yung pawn at saka yung bishop. So, nag-king F8. And ngayon, tinamaan na ng rook C5. Ayan, pagka rook C5 kasi, na pwersa pong umatras yung bishop. Actually, ang best na gagawin, dapat daw dito papakain na naman yung isang pawn. So, dapat matu 2 pawns down na. Ito daw ang best play, sabi po ng ating stockfish. Magpa 2 pawns down. Rook D8 lang. Okay na. Umayos na. Iniwas lang yung rook. Kaso nag-bishop D5, patay. Mali na po yung bishop D5 kasi ito po ang combination ng mga pyesa. Ang rook, magandang kakombo niyan, bishop. Ayan, yan po ang hint dyan. Pagka queen, ang magandang kakombo niyan, knight. Ngayon, kinain ang bishop, pak, kain, D4, rook bishop combo po. Lamang talaga ang white dito kasi may pressure, not to mention meron siyang extra pawn. Ito po, yung pinakain na pawn sa gilid, ngayon extra pawn na yan sa endgame. So nag rook F6, rook D3, depensa lang muna. Knight B4, rook B3, take note, ito bawal po kainin, baka makulong ka dyan, wala pong uuwian yung knight. So binalik with knight D5, ngayon H5. Yan yung double pawn nang iipit na ngayon. Ang idea po niyan is stopping yung mga rook G6 check para pag king G3 safe na safe ang king. So ngayon nag G6, kinain. So 1 pawn down na buo si Gukesh. Not to mention rook bishop pa yung combo niya. So lamang talaga king G3, knight E7, bishop E4. Ayan stopper. Yung knight wala pong mapuntahan. So nag rook D6, rook C4. Take note, ito po medyo marami na pong mga errors kasi wala na pong oras. So nandiyan naman yung yung time ng ating mga players. So 6 seconds sa 16 seconds. King move. Rook B8. Iwas ang king. So yung king pumunta ng queen side. Ito siguro yung mali niya Kasi chumek, umatras yung king, bumalik sa B8, nag king F6 din po kagad. Although of course wala na po kasing oras, pero kung pag-iisipan natin, ayun ang key move C5. Sabi ko na merong dito merong chance dito si Gukesh C5 para makain na itong pawn sa D4. May exchange yung pawn sa D4, ma-activate yung rooks. Ito po malaki ang chance matabla. Kasi active na yung mga rooks Tapos yung knight kahit dito lang nakadepensa sa G6. Malaki po chance makatabla dito. Ayan. Kaso bumalik ng king F6, wala kasing oras. So king move ulit. Ayan rook E6, F3. Ang lakas ng bishop, hindi na mapaalis. Sobrang lakas ng bishop. So knight D5 check, king B3, bumalik. H4, knight F5, king C3, depensa sa D4. And ngayon pagka knight D6, grabe rin Ang galing din ni Wei Yi talaga. Kita niya kagad finork ang rook and the bishop. So take note, ito po hindi pwedeng kainin. Pag kinain kasi yan, may check, tagpas yung rook. So naka-fork po yan. Pagka medyo na panic ng konti, rook C5, kakainin yung E4. Mauuwi sa tabla. Kita-kita ni Wei, bishop takes C6. Threat ang rook. Counter threat. So pagka rook C7, rook C5 lang, check, iniwas lang ang king. Bishop D5. Depensado yung pawn. And ngayon, pagka kumain po yan, kakapturein lang, may pass pawn na. So, hindi pwedeng kumain. Rook D7. Rook C6. Pin yung knight. Inatras lang ang bishop. And dito, rook G8. Check. Pag king F6, rook E8. Yan po ang finishing blow. Kasi ang next move na niyan, rook E6, mauubos na po yung mga pyesa sa 6th rank. Ayan. And take note, wala na po silang oras. So, pagka king F5 na blunder na, bishop E6 check, resign si Gukesh. So, ang nag-champion sa Tatay Steel 2024,
Chinese Grandmaster Wei Yi. Ayan. So actually ako po nung pinapanood ko ito live, gusto ko talagang manalo si Wei Yi kasi ito ang Super GM na ito, nakalaban ko na to 3 times. So 3-0 po ang score namin in favor of Wei Yi. So medyo binugbog ako nito. Nakalaban ko siya sa Rapid, Blitz, Standard. Lahat pong uri ng chess, no? Talo po ako dyan. Hindi ako manalo dyan. Sobrang lakas po. And ngayon, champion na siya sa Tatay Steel Chess. So actually, ito yung parang minsan lang po maka-champion ng ganitong klase ng tournament kasi madalas kasali si Magnus. So pagka sumali si Magnus, palagi palagi siya nagcha-champion dito. Ngayon nagpahinga si Magnus. Ito ang opportunity sana dito sa mga ibang Super GMs na mag-champion, and si Wei Yi po ang nakakuha niyan. Ayan. So yan po ang ating coverage sa Tatay Steel Chess. Hopefully na-enjoy nyo po, and sana meron tayo natutunan. Kung na-enjoy nyo, please like this video and subscribe to our YouTube channel. This is International Master Jem Garcia. See you again next video. Bye-bye.